Ano ang mabuting pamamahala? Ayon sa World Bank, ang good governance ay ang pagkakaisa at pagkilos ng mga tao patungo sa pinakamahusay na direksyon na nag-uudyok sa kanila na magkaroon ng partisipasyon sa pamamahala upang matiyak ang tamang paggamit ng lahat ng yaman ng pamahalaan para sa kanilang pag-unlad. Ibig sabihin, ang gobyerno ay may mabuting pamamahala kapag ang mga naihalal na opisyal nito ay maayos na nananasiwa sa kapakanan ng publiko at sa buwis ng taong bayan upang makapaghatid sa mga tao ng kanilang mga pangangailangan. Sa madaling salita, ang mabuting pamamahala ay nakatuon sa maayos at mahusay na pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo ng gobyerno na nagdudulot ng mabuting epekto sa pamumuhay ng mga mamamayan nito. Paano naman kung walang mabuting pamamahala ang isang gobyerno? Kapag ang isang gobyerno ay walang mabuting pamamahala, wala ring makikita ang mga programa at proyekto na tumutugon sa mga pangangailangan at kapakanan ng mga mamamayan. Lantaran na ginagawa ng mga nanghihalal na opisyal ng iba't ibang mga corruption practices na nakagawian gaya ng panunuhol o bribery, di tamang paggamit ng kaban ng bayan, nepotismo at ang paggamit ng public office para sa sariling interes o kapakanan. Ayon sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International, ang Pilipinas ay naitalang ika-4 na pinakakorap na bansa sa Southeast Asia. Samantala, halos nasa dulo naman ng listahan sa mga bansang hindi korap ang Pilipinas, kung saan ay nasa ika-116 na ranggo ito sa loob ng 180 bansa. Dahil sa lantaran at malalang antas ng korupsyon sa bansa, ang Pilipinas ay naiulat na nawalan ng 1.4 trillion pesos noong taong 2017 at 2018 ayon sa Office of the Ombudsman. Sayang ang buwis ng taong bayan sa ganitong uri ng pamamahala. Maaari pa sanang gamitin ang nawalang pera ng taong bayan para sa mga dagdag na programa at proyektong pangkaunlaran para sa taong bayan. Mas marami pa sanang mga tao ang natulungan at nakinabang sa kaban ng bayan. Nagpapatuloy ang mga corruption practices dahil sa kaunti o walang kaalaman ang mga mamamayan sa kung paano dapat gumagana ang isang gobyerno para sa mga tao at halos walang lantarang lumalaban o kumakontra sa korupsyon. Ano ang mga katangian na dapat hanapin sa mga lider ng lokal na pamahalaan? Kapag boboto, dapat piliin ang kandidato na may sapat na kwalifikasyon, kaalaman at kakayahan na gampanan ng tama ang kanyang tungkulin bilang opisyal. Sa pagboto ng leader, tandaan ang mga sumusunod na katangian. L. Lumalaban sa korupsyon. Dahil laganap ang korupsyon sa pamahalaan ngayon, dapat ang leader na pipiliin natin ay yung leader na kasangga natin laban sa korupsyon. Kadalasan, ito ay ang mga leader na may bukas na pamamahala o transparency at pinapahalagahan ang partisipasyon ng mga tao sa pamamahala. Ay, inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa personal na interes at laging handang magserbisyo sa publiko. Ang mga individual na pinagkatiwalaan ng pampublikong katungkulan ay dapat palagiang pinapahalagahan ang tiwala ng publiko at inuuna ang kapakanan ng komunidad. D. Dekalidad ng mga programa at serbisyo ay nakikita ng publiko. Piliin ang isang leader kung saan ang kabuuan ng pondo ng taong bayan ay naipapatupad sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ayon sa pangangailangan ng mga tao. Bukod dito, dapat pumili rin ng leader na may konkretong direksyon, estratehiya at plano kung papaano may sakatiparan ang mga pangarap ng mga tao para sa lungsod. Halimbawa, sa lungsod ng Isabela, ang lahat ng mga programa, proyekto at serbisyo ni Mayor Dada ay nakaayon sa 9-point priority agenda ng lokal na pamahalaan na aniya ay siyang magdadala sa isang masaya at marangal na pamumuhay ng bawat Isabelenyo. E. Eksperto sa pamamahala sa pondo ng taong bayan dahil ang buwis ng taong bayan ay pera ng taong bayan. Kailangan piliin natin ang mga leader na mahusay sa pamamahala sa pera ng taong bayan. At dahil limitado ang budget ng LGU,
Piliin natin ang lider na marunong mag-isip at humanap ng paraan kung paano madagdagan ang kita o nakokonektang buwis ng lokal na pamahalaan. Higit sa lahat, piliin natin ang lider na mapagkakatiwalaan na gagastusin sa tama ang buwis ng mamamayan ayon sa kung ano ang nakasaad sa batas. R. Responsable o may pananagutan sa mga mamamayan. Dapat piliin natin ang lider na marunong tumupad sa kanyang mga obligasyon sa konstitusyon nang walang takot o pabor. Kung kaya't bilang isang Isabelenyo, unang-una makialam, unawain at bantayan natin ang ating buwis. Bilang mga mamamayan, karapatan nating malaman kung magkano ang budget ng ating LGU at kung paano ito ginamit. Dapat alam din natin kung ano-ano mga programa, proyekto at serbisyo ang sisingilin sa ating lokal na pamahalaan ayon sa batas gaya ng mga Special Purpose Appropriation o SPA. Ang budget ng ating LGU mula barangay, lungsod o munisipyo at maging budget ng probinsya ay dapat nakapaskil sa iba't ibang mga pampublikong lugar. Bilang aktibong mamamayan, tungkulin natin na bantayan at tiyakin na ang kaban ng bayan ay nagagamit para sa mga programa at proyektong nakatuon sa pangangailangan ng mamamayan. Pangalawa, makibahagi sa mga pangyayari sa pamahalaan. Karapatan ng mga mamamayan na alamin ang mga mahahalagang impormasyon patungkol sa pamahalaan. Sa lungsod ng Isabela, kahit saang sulok ka man ng mundo ay malaya ka nang kumuha ng kopya ng anumang pampublikong dokumento sa pamamagitan ng Freedom of Information o FOI program ng lokal na pamahalaang panlungsod. Bukod dito, ang LGU Isabela City ay kinilala rin ng FOI Philippines na nanguna sa pagpasa ng Barangay Transparency Ordinance sa buong bansa. Para laging updated, palagi ang kumuha ng mga tama, may katuturan at napapanahong impormasyon mula sa iba't ibang plataporma ng inyong lokal na pamahalaang panlungsod at sa City Information Office. Pangatlo, makilahok at makipag-ugnayan sa ating LGU. Ang good governance ay hindi makakamit ng pamahalaan hanggat hindi kasama ang mga mamamayan nito. May iba't ibang mga paraan para makilahok at makipag-ugnayan ang mga mamamayan sa ating lokal na pamahalaan. Dumalo sa mga pampublikong pagpupulong. Sumali sa mga lokal na komite o konseho. Sumali sa mga dialogo at pakikipagtulungan. Gamitin ang social media at teknolohiya. Makipagtulungan sa iba't ibang mga proyekto. Pang-apat, dapat marunong maningil ng pananagutan sa pamahalaan. Bumuo ng mga samahang pangkomunidad, magpetisyon para sa pagbabago, bantayan at subaybayan ang mga proyekto at programa ng gobyerno, makibahagi sa eleksyon, ihalal ang mga lider na nakatuon sa mabuting pamamahala, manawagan sa pagganap at pananagutan ng mga lider nito. Bilang Isabelenyo, tayo pa rin ang pipili kung anong biyahe ang tatahakin ng lungsod ng Isabela. Ang biyaheng tungo sa mabuting pamamahala kung saan ay sama-sama nating tutuparin ang mga pangarap para sa lungsod ng Isabela o kung sasama ba tayo sa biyaheng nakagawian at pabalik sa nakaraan kung saan marami ang lumok sa kahirapan, kung saan patuloy ang korupsyon, at kung saan marami ang nananatiling walang alam at walang partisipasyon sa pamamahala. Muli, ang bawat individual na pagpili at desisyon na gagawin natin ay pagpapasya sa uri ng pamahalaan na maglilingkod sa atin. Isabelenyo, ano ang pipiliin mo?